Kumalat ang tsismis mula kahapon hanggang kagabi tungkol daw po sa di umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Pero until now wala po itong kumpirmasyon kung totoo nga ba. Kasi ang ating otoridad, dinideny nga po yan. Ang Secretary of Interior and Local Government na si John B. Remulla nagpahayag na kaugnay niya na wala po silang impormasyon sa pagkakaaresto sa part ng PNP. Ganon din naman po ang NBI at iba pang mga senador. Saka mga tol, kung naaresto itong si Bato de la Rosa na sabihin na nating ililihim ng gobyerno, imposible namang hindi magpaalam o mag-react ang kanyang pamilya, no? Yung kanyang mga mahal sa buhay. Sila kasi yung unang-una dapat na magre-react dito in public para kumuha ng simpatiya at suporta. Pero tahimik lamang ang kampo ni Bato de la Rosa. Yung kanyang mga abogado mukhang hindi po alam ang sitwasyon kasi nung una, nag-post pa nga po itong si Jimmy Bondoc na kinalaunan ay kanya naman din pong tinake down. Ganon din naman itong si Attorney Israelito Torion na wala rin daw pong alam sa mga pangyayari na ngayon kay Bato de la Rosa sapagkat hindi na nga daw po ito nakikipag-usap sa pamamagitan po ng telepono. Hindi niya din daw alam kung nasaan specifically ang lokasyon ni Bato de la Rosa. Kaya sa parte na ito, sa ngayon, mukhang wala pa po talagang nangyayaring pagkakaaresto dito kay Bato de la Rosa. Subalit, yung mga vlogger po na katulad ni na Attorney Jesus Palsis at ang political commentator na si Professor Richard Heydarian, mukhang naninindigan na meron silang impormasyon. At kagabi nga po sa live niya, sinasabi niya na nung una hindi sila pinaniwalaan, pero kinalaunan, totoo yung nangyari. Mamaya, panonoorin din po natin at re-reactionan yung naging live stream kagabi nitong si Professor Heydarian. Pero ngayon, puntahan po muna natin ito pong balita. Pinabulaanan ng mga otoridad ang umano'y impormasyong na aresto na raw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasalukuyang may ICC arrest warrant ang senador para sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang ganitong impormasyon ang PNP. Kinumpirma rin ng pambansang pulisya na wala pa silang alam sa umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato. Pero ilalabas raw nila ito kapag na-verifika na. Maging sa panig ng NBI, wala pa silang ulat kung nahuli na ba si Bato pero patuloy pa raw ang paghahanap sa kanya. Ito ang pahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag. It's ongoing. We have several surveillance team na doon sa several areas na na-identify. The law enforcement, NBI, we have to turn over them to the Department of Justice. That is the procedure. Maging ang legal counsel ni Senador Bato, wala ring impormasyon kung naaresto na siya. Sa panayam, sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Israelito Torion na nakausap niya ang pamilya ni Bato. Pero wala silang natanggap na anumang balita. Noong Mayo pa raw huling nag-usap si Torion at De La Rosa. Naniniwala naman si Torion na hindi pa nakakaalis ng bansa ang senador. Alam niyo mga tol, kung maaresto itong si Bato de la Rosa, ipagpalagay natin pong merong news blackout para na ang layunin hindi mag-create ito ng gulo o kung anumang komosyon sa harapan ng publiko. Pero imposible sa panahon po natin ngayon na magagawa mo magagawa mo after several hours pa na hindi malalaman ito ng publiko. Dahil kung maaaresto man si Bato de la Rosa, may mga kasama yan. Sigurado tayo na makakapagbigay alam doon po sa kanilang pamilya na si boss na aresto na at ngayon ay kasalukuyan na pong pinoproseso ang pagdadala sa ibang bansa. Wala pong mga ganong sitwasyon. Ang kanyang pamilya po ay tahimik kaya ngayon mas iniisip ko pa ang sitwasyon na baka may nagpapakalat ng mga maling impormasyon po na ito para lamang ma-divert ang atensyon ng public sa kahapong nangyaring impeachment trial kay Sara Duterte sapagkat kahapon talagang unti-unti lalong nadidiin itong si Sara Duterte sa di umano'y maling paggasta ng confidential funds. Kaso nga lang, sa isang banda, imposible naman na kung gano'n ang layunin, bakit sina Professor Heydarian
ang naninindigan na siya'y arestado. No? Kaya medyo nakaka-confuse po itong situation, pero ako, doon lang tayo sa katotohanan. No? Kaya nga ngayon, hindi po ako nagpapalagay na siya po yung naaresto. Mas nakikita ko pa nga po dito yung katotohanan na sa ngayon, walang Bato de la Rosang inaresto at dinala sa Hague, Netherlands. Pero sana, mali tayo sapagkat kung bad news po iyan para kay Jimmy Bondoc, mukhang good news po ito para sa mas maraming mga Pilipino. Babalikan po natin ang mga post nila tungkol po sa unang kumalat na yan na impormasyon at yung pag-aalala ng mga sumusuporta dito kay Bato de la Rosa. Katulad ni Jimmy Bondoc, si Harry Roque, of course itong si Atty. Israelito Torion at iba pa. Heto ang bahagi ng panayam kay Atty. Torion. I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. Wala rin daw kumpirmasyon ang mga senador na kaalyado ni De La Rosa sa umunay pagkakaaresto sa kanya. Simpleng wala ang tugon ni Senator Amy Marcos ng tanungin hinggil kay Bato. Si Senator Robin Padilla na naglabas noon kay De La Rosa sa Senado, wala rin daw ganong balita. Sa gitna ng umuugong na ulat, nag-post ang kaalyado rin ni Bato na si Atty. Jimmy Bondoc na may masamang balita raw na parating. Nanawagan pa siya na ipagdasal na hindi ito totoo para raw sa ikabubuti ng bansa. Binura na ni Bondoc ang post na yan at hindi rin sinabi kung may kinalaman ito kay Bato. Pero actually, kanina nakausap natin si Atty. Israelito Torion. Tinanong natin to yung tungkol sa post ni Atty. Jimmy Bondoc na bakit very questionable ang timing eh. Pupuntahan natin yung interview na yan maya-maya. Pero ito nga po yung mga questionableng post ng mga sumusuporta kay Bato de la Rosa. Bakit may mga ganito silang posting kung hindi na aresto si Bato de la Rosa? Kaya nakakalito, di ba mga tol? Sabi nitong si Harry Roque na isang pugante, meron nga daw na ng hudas kay Bato. Bakit niya kailangang sabihin ito kung wala namang nangyayari kay Bato de la Rosa? O baka naman may nang hudas pero nakaalpas si Bato de la Rosa. May nakapagsabi sa kanyang lokasyon pero hindi nahuli. Kasi mukhang ganun yung sa isang banda, si Pebbles Talaquera, may mga post po sa kanyang Facebook page at sinasabi niya ngang naghahabulan daw, no? Ang daming show ng ina nyo, sabi niya ng ganun. Bahala kayo dyan. Nag-post na si Aklang Roque, confirm. Oh, ayan na, may mga ganyang banat siya. Tapos, ang totoo, nakita nila ang naghabulan. Kanina pa silang naghahabulan. Anong oras na? Oh, baka kaya may ganung post itong si Harry Roque, dahil sa not pin yung location ni Bato de la Rosa, nagkaroon ng habulan, unfortunately, hindi na huli. Hindi natin alam yan, ano? Tapos ito pa, si Jimmy Bondoc na ngayon ay burado na po di umano, ito pong post na ito ayon sa balita, nagpahayag ng mga ganitong kataga. Bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Hindi natin alam kung anong tinutukoy niya rito, pero coincidence lang ba ito sa lumabas na balita na arestado si Bato de la Rosa? We do not know. Pero may tugon po dyan ng Akbayan Party List at sinasabi nilang kung bad news dito kay Jimmy Bondoc, good news naman para sa Pilipino yung impormasyon kung totoo na arestado si Bato de la Rosa. Tapos ito nga po yung napakinggan natin sa balita. As far as the DILG Secretary is concerned and the PNP, wala po silang impormasyon tungkol po doon. No? Yan po ang tugon ni Secretary John B. Cremulya sa isang mensahe sa pamamagitan ng text sa mga reporters about sa umiikot na rumors na si Senator Bato de la Rosa nga po ay naaresto na. O, tapos sina Senator Marcos at Senator Padilla, napakinggan din natin sa balita, hindi rin po nila alam kung ano ang katotohanan. Kaya kung naaresto, imposible itong mga individual na ito, mga tol, na hindi mag-react ng todo-todo eh.
Tapos even si Senator Lacson, wala din po siyang impormasyon tungkol po sa sitwasyon na yan. Senator Pin, na-arresto si Senator Barong. Hindi. Ano sabi ng mga contacts niya, sir? NBI negative. Yung police po. Wala pang feedback saka yung armed forces. You've been asking pero negative so Yeah. far. Yeah, yung NBI wala raw negative daw po. Kasi kung nahuli yun, nasa airport na yun. Di ba? Kung nahuli, nasa airport na yon. Merong sinasabi si Atty. Jesus Palsis kanina lamang ito. Sabi niya, dito, Rodrigo Duterte's travel time from Villamor Air Base to The Hague, Rotterdam took 25 hours. The ICC immediately confirmed that they have custody of Duterte after his plane touched down. If Bato was really arrested, we would know tomorrow. Hindi rin sigurado si Atty. Jesus Palsis At ang basihan niya na nga lamang, bukas, kung naaresto talaga itong si Bato de la Rosa, malalaman natin dahil kukumpirmahin po ito ng International Criminal Court. Ito kasi yung mga chismis nung una no? Yan Tweety Bird told me to check and monitor a flight radar app. He showed me an undeclared flight from Mactan, Cebu using a Bombardier Global 6500, an ultra-long-range business jet. Hindi tuloy siya makatulog. Mga rumors, chismis. Kaya ang dami tuloy ngayon na nalilito kung totoo ba na arestado o hindi si Bato de la Rosa. Pero, syempre, ang pinaka umani ng atensyon kagabi, lalong-lalo na sa kanyang live streaming, ay itong si Professor Richard Heydarian. No? Napakarami nang nanood sa kanya kagabi, mga tol Hindi ko alam kung ano yung ginamit niyang live stream. At isa po ako doon na nakasulyap sa kanya kagabi. Ito pala. Yan. Mahigit 2,000 ang manonood niya sa Facebook sa loob pa lamang ng 10 minuto nung naka-live siya kagabi. At mukhang pinaninindigan dito ni Richard Heydarian na mukhang naaresto si Bato de la Rosa. Pakinggan po natin muli. Ito pong naging live niya kagabi. Sa Yan. Facebook. Tayo. Alright. Advance natin. Magkakaroon ng galvanizing force, magkakaroon ng mobilization, baka lalabas, magsisilabasan yung mga kasama natin dyan. I don't know. But every time there's a breaking news, there's a breaking developing story, the suspicion is diversionary tactic lang yan or fake news lang yan. Again, from sources natin, by the way, hindi si Ronald Llamas ang source natin kasi parehas kami ng source ni Ronald Llamas. I think ang difference lang si Ronald, ini-embellish niya na konti yung mga nakukuha namin source. Parang narinig ko yan, pero hindi ganun Tapos natawad si Ronald. Pero even si Ronald, hindi na-reply. Hindi ko naman sa kabilang channel siguro siya ngayon. But again, I'm sure common sources din namin Ronald yan. I'm checking, wala po sir. Usually ganun ang mga sagot or wala. It's not, ay hindi, fake news yan. Ay hindi, wala nangyari. Or hindi, Okay lang ba yung audio natin, mga tol? Nadidinig nyo ng maayos yung boses ni Professor Heydarian? Paki-comment nyo naman kung maayos lang yung audio. wala sa kanila nagsabi na, ay, ano yan, diversion tactic. So, that's why, guys, I think worth watching this developing story as we speak. Because, let me clarify, a part of me is cautious. Sabi ni Ireneo Puntoya, nakita ko, Randy, kagabi sa vlog ni Kent Garcia na ang naunang nagpakalat ng balita na yan ay ang vlogger na scammer baga na si Jay Guevara na parang butete ang bibig. May mga ganong komento. Yung Jay Guevara ba na yan? Yan ba yung madalas pinopost ni Nyolo na di umano'y ng abuso ng minor de edad? I do not know kung totoo yon. Pero alam niyo mga tol, regardless kung sino ang nagpakalat sa parte ng Duterte supporter o vlogger, ito kasi meron pong hindi Duterte supporter na naniniwala na mukhang naaresto itong si Bato de la Rosa. At hindi po siya ordinaryong vlogger. Siya po ay isang respected na profesor. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa. Yan po si Professor Heydarian. Regardless kung ano yung political na paniniwala niya, hindi naman siguro ilalagay ni Professor Heydarian yung kanyang integridad sa alanganin
kung wala siyang impormasyon talaga na pinaguhugutan po dito sa live stream na ito. Optimistic. Mamaya na natin puntahan itong mga Jimmy Bundok at yung mga yan because sa isang banda, alam natin dahil napaka-sensitive na bagay ito, dahil alam natin yung diskarte ng mga DDS lawyers, ayan kasama yung isa dyan, is immediately magpapa-TRO sila, they'll use any means. Who knows, baka magpadala sila ng mob, kung ano man na dyan, di ba? To prevent Bato de la Rosa from being arrested or making sure may temporary staying order or making sure they'll throw kung ano mga legal hurdles dyan para hindi siya ipadala sa The Hague. Let me explain to you guys bakit this time is quite different and if indeed, as many suspect, talagang an arrest has happened or something along those lines is happening, bakit napaka tight-lipped yung mga oficials. Although may mga hint tayo nakikita dito. Let's remember guys, the ideal situation for the Philippine government, if magko-cooperate sila sa ICC, is to be totally quiet about this for multiple reasons. Yan ha. Logistics, geopolitics, Pakinggan nyo to ha. Totally quiet ang gobyerno dapat ayon sa kanyang paniniwala. Ha? Tatlong kadahilanan. Tingnan natin. Logistic, ano pa? and of course, domestic stability O, consideration. yun. Logistics. Alam natin yan dahil again, wag natin kalimutan guys, nung isang taon ko pa sinabi, 2024 ko pa lang sinabi na from my sources, sa Europe mismo, sa The Hague mismo, it's out there na confirm ko na humingi niya ng cooperation ng ICC for enforcement of a warrant of arrest against Rodrigo Duterte. Noong October of that year, kami ni Justice Carpio, lumabas kami, openly sinabi namin yan. And the moment Justice Carpio said it, I also publicized it because my sources told us. Pinagtawanan tayo all the way until February and then boom, March, yun, nangyari yan. So, with Bato, again, last year pa natin sinabi na meron warrant of arrest and as we know, November pa lang actually lumabas yung warrant of arrest at medyo nadulas pa nga yung ombudsman natin and then they took it back later on. But again, we confirmed that meron warrant of arrest. Last year pa sinabi natin yan. In fact, lumalabas nga ito even before na-issue ng warrant of arrest. If you look at yung mga podcast natin, September 2025, in fact, a month or two, kasi November pa na-issue yung warrant of arrest and then na-publicize lang siya the other month kaya nagkagulo dyan sa Senado. Guys, so ito po yung track record natin. Parang investigative vlogger yung ginagawa natin. Of course, academic tayo by training. We do journalism as a parang daytime job. Pero actually, yung ginagawa natin dito is nag-investigate tayo because may mga sources tayo who trust us, who know that we carry the right message, the right intention, and we have the right policy advocacy. So, 2 out of 2 tayo dyan. Now, going back sa logistics, guys, ang nalaman ko pala, and probably a lot of people remember this, unfortunately. Di ba medyo nagkaroon ng na-splice video naman tayo, di ba, last year, yung parang splice girl tayo, di ba, na-splice girl tayo last year nung mga ka-DDS natin na, di ba, may interview tayo. That day, I think that was like my 7th, 8th, 10th interview, 15th interview within that week about the Duterte ICC arrest, impending ICC arrest. And doon biglang sinabi ko Human Development Index, gano'n, tapos na-splice sila, and the rest is history. But I remember very well, up until midnight, hindi natin alam if Digong could be basically shipped out, I don't know, flown out of the country. Dahil guys, minsan mahirap dalhin diretso. I don't know, you tell me, maybe yung mga nag-private jet dyan. But alam ko, ang logistics niyan is from Manila, hindi yan idediretso sa The Hague. In fact, kinonfirm ng sources ko sa Hague, nang dinala si Digong, hindi lang isa, multiple po yung stopover niya. And itong mga stopover niya, if you're having an ICC fugitive with you guys, hindi yan basta-basta. Iko-coordinate mo yan dun sa mga authorities dyan. There's an Interpol aspect. So, ang daming mga complications. I think lumabas sa news na, I think one said Japan and then the other said United Arab Emirates. I'll tell you what, there was another country na hindi minention sa news but it was confirmed to me by my sources at The Hague. No? Let's just say it's on the other side of the Red Sea. Okay. Okay. I won't say more, baka magigets yun na. So, komplikado po yung logistics niyan. So, dumaan sa multiple country yung private jet ni Digong. Hindi ko naman kaya yung private jet kinamit kay Zaldico ba? So, that was very complicated. In fact, and this brings me to the number 2 issue, geopolitics, because the ambassador of a very important country was texting me
kakapanood lang niya yung CNN interview ko, yung CNN interview na pinahamak tayo ng mga kaibigan natin. Actually, may magan para akong may shade pa ako sa mga maga, buting hindi yan. Pero yung, anyway, yung human development na twist na. Anyway, I remember that night, even yung mga ambassadors ng very important countries, oh, ang ganda ng interview mo, ganyan. Oh, by the way, ganito, may update ka ba sa logistics, ganun, dun sa sources mo. So, even yung mga ambassador, mga representative, very important country, they're also not sure about what was happening with logistics kasi napaka-komplikado, napakahirap po yung proseso. Dumaan sa multiple countries, daming coordination nangyari hanggang dumating sa The Hague. Si Digong. Alright? That was very difficult. Logistics yan. And of course, wag natin kalimutan yung logistics niyan. Pag uwi ni Digong, and this brings us to the geopolitics part, diniretso na siya doon sa Villamor Air Base. Kasi pag dumaan pa si Digong doon sa airport, ang worry dyan is magkakagulo yung mga tao, magkakagulo yung supporters ni Digong. They will basically make sure na physically prevent his arrest. Di ba? Not to mention, yung mga abogado niya handa dyan. Alam ko may isang certain religious group na alam na natin. Anyway, there are a couple of people there who are trying to basically prevent this arrest to happen. Kaya very James Bond yung ginawa nila. Immediately din na si Digong sa Villamor Air Base. Pero hindi natapos yung drama dyan dahil yes, dinala si Digong doon, pero kasama din yung pamilya ni Digong, kasama kung sino-sino dyan, kasama si Medial Dia. Next thing you know, binugbog pa yung ibang pulis, nagkaroon ng injury yung isa. It was a total mess. So even if effective yung operation in terms of getting Digong out of the airplane pag uwi niya from Hong Kong and then diniretso doon sa Villamor Air Base, from there, ang daming processing time and oras and all, ang daming gulo nangyari. In fact, this is where I had a lot of respect for General Torre because in fairness, General Torre was not the only one involved here. Tama, pakinggan niyo yung interview namin ni Senator Trillanes twice. One is in the Manila House, the other month lang. One is last year pa, 2 weeks after yung arrest ni Digong, no? In-explain namin yung situation. There were a couple of different agencies involved. I suspect military intelligence, hindi lang sa NBI, Department of Justice. So maraming involved dyan. So hindi lang si Torre. But General Torre was basically there to make sure it doesn't get out of control kasi nagkakaroon ng meltdown. And I'll tell you what, for all our politics, naintindihan ko. This is a human story. Obviously, yung iba, literal tatay nila si Digong. Di ba? Yung iba, asawa nila si Digong. Yung iba, mahal na mahal nila si Digong. So, natural na ma-expect mo itong mga tao na to will do anything to prevent him from... Sa lahat ng mga explanation, naka-live tayo sa TikTok mga tol. Kaya nakita niyo yung cellphone dyan sa camera. Sa lahat ng mga explanation na ito nitong si Professor Richard Haydarian, tama si Attorney Jesus Palsis. Bukas natin malalaman kung may katotohanan talaga ito. Pero katulad nung binabanggit niya, meron silang integridad na napatunayan na pagdating sa mga ganyang usapin. Lalong-lalo na yung pangyayari kay Rodrigo Duterte. O, 'di ba sila yung mga unang nagsabi na maaaresto si Rodrigo Duterte, may warrant of arrest, maaaresto siya. And kinalauna noong March 11, ganun nga po nangyari. Pero knowing doon po sa circumstances na yon na nag-create po talaga iyon ng malaking kaguluhan, hindi naman kaguluhan, malaking reaksyon sa publiko dahil maraming supporter itong si Rodrigo Duterte. Nag-accumulate unti-unti yung tao sa iba't ibang lugar, particular sa Villamor Air Base. Tapos, ang dami mga attempt na legal na ginawa, inihain pa sa Korte Suprema. Mukhang sa pinapaliwanag ni Haydarian dito mga tol, ganun yung gustong maiwasan di umano ng ating gobyerno. No? Sana lang kayo mga tol kung kayo matatanong sa sitwasyon na ito, ano ba nais nyo rito? Magkaroon ng total blackout dito sa news blackout dito sa pangyayari na ito? O dapat as early as now, ini-inform na tayo ng gobyerno. Pero sa akin, whatever, kung ano man ang kaparaanan ng gobyerno dito, kung totoo na naaresto si Bato de la Rosa, ay napakaganda pong balita nun. Para sa mga naghahangad ng katarungan, partikular yung mga pamilya po ng biktima ng extrajudicial killings. O sige, patuloy po natin pakinggan itong mga paliwanag po dito ni Professor Richard Haydarian. being taken to the ICC. So, that's why sobrang headache yung nangyari kay Digong. Sobrang logistically difficult siya. And again, kung babalikan nyo yung interview natin, yung mga discussion natin,
siniwerte pa yung mga otoridad, ang Pilipinas, dun sa pag-arrest kay Digong. Which brings me to issue number 2. So now you have two complicating factors, no? Obviously, one complicating factor is yung relationship natin with ICC is still up in the air. Parang ano ba yung status natin? We're working, we're not working and all. And actually, this brings us dun sa issue ng Amerika. What is interesting is, alam natin, halos isang dekada na galit ang Amerika sa ICC niya. Especially after yung ICC nag-investiga sa mga Amerikano, yung mga sundalo ng Amerikano, dun sa mga alleged war crimes na ginawa nila sa Middle East, sa gitnang silangan, sa Afghanistan, Iraq, etc. So matagal nang galit ang Amerika, never siya nag-join ng Rome Statute, never siya nag-ratify, nag-mobilize pa siya ng kanyang mga aliado para lumabas. But now, grabe yung ICC, grabe yung Trump administration. Very aggressively against ICC. And of course, alam natin si Secretary Rubio, who was just here the other week, no? Very openly sinasabi niya sa mga aliado niya na umabas kayo. In fact, even mga countries katulad ng Venezuela, na hindi ko alam ang status ng Venezuela, puppet regime, ano ba yan, immediately nag-withdraw sa ICC. So, it's very possible behind the scenes, kailangan magkaroon ng understanding. Kasi yung galit ng US sa ICC, at the same time, ang Pilipinas ay parang may working relationship sa ICC, but at the same time, Bato is kind of on the other side of geopolitics with China. So, baka the US will also not feel so bad kung i-ship out si Bato sa ICC. But remember last year, the reason iba this time, and for me, it makes sense na if indeed si Bato ngayon ay arestado at pinaprocess yung logistics and all. Last year kasi, the whole thing ay naging week-long drama dahil si Digong mismo nag-iingay siya. Di ba? Si Digong, next thing you know, nasa Hong Kong bigla. Next thing you know, doon siya sa event nila Kibuloy, doon siya sa mga event ng mga kababayan natin, OFW, Hong Kong, etc. And then nag-iingay si Kibuloy. Ay, sorry, wala na pala si Kibuloy. Nag-iingay si Digong, di ba? And sabi ni Digong, arestuin na ako, meron akong alam na ganun. And then next thing you know, may nakita akong mga pictures na si Digong naglalakad dyan sa Hong Kong. And then yung mga nasa paligid niya, suspect namin mga Chinese MSS yan. Ito yung mga FBI/KGB, anong version nila. So nag-iingay si Digong. And malaking debate kung uuwi pa siya, magsistay pa siya sa Hong Kong, dadalhin ba siya sa mainland China, ano pang arrangements. Hanggang ngayon, ang paniwala namin is hindi interesadong China to necessarily host him. B, hindi interesado rin si Duterte to stay in China. Dahil alam niya that basically is an admission of guilt. And more than importantly, that basically leaves yung mga kanyang mga anak vulnerable back home. May debate rin kung sino nagpauwi sa kanya, mga anak niya, si Bongo, whoever. But going back to this guys, dito sa issue na yan, yung kay Digong kasi, ang ingay-ingay niya. Nagreklamo siya, at sabi niya meron akong nalaman na may warrant of arrest. So basically na-leak din sa kanya. Right? But, ang problema is, alam niya parang may warrant, pero hindi niya alam kung na-transmit na yan sa Interpol or na-transmit na yan sa mga kapulisan sa Pilipinas. At doon, kutob namin, may counterintelligence, may mole potentially, na nag-feed ng false information kay Digong, na, hindi sir, walang problema, punta kayo dito. Hindi ko lang mga Tweety Birds ni Harry Roque yan. Kasi si Harry Roque, si bro, napakakampante na walang warrant of arrest kay Digong. No? Ang isa pang ang naging chismis dyan, mga tol, di ba? May kumumbinsi daw talaga rito kay Rodrigo Duterte na hindi niya matanggihan. Against doon sa mga pinapayo sa kanya ng mga malalapit niyang kaibigan, yung security detail niya, pinaniwalaan niya yung anak. No? Yun yung chismis. Ewan ko kung totoo yun. Pero ang hindi natin alam doon sa chismis, kung sino yung anak na kumumbinsi dito kay Rodrigo Duterte para bumalik dito sa Pilipinas. 4 lang naman yung anak ni Rodrigo Duterte, di ba? Si Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, saka si Kitty Duterte. Aalisin na natin sigurado doon si Kitty Duterte kasi tingin ko sa usaping mga ganyang bagay walang otoridad o influence si Kitty Duterte over his father, no? Over her father. Kaya ang pagpipilian na lamang natin yung 3. Si Pulong, si Baste at saka si Sara. Sino sa 3? Yung naglaglag kay Rodrigo Duterte. Dahil ang sinasabi,
Kaya daw po ganun ang pinayo ng anak. Kasi pinaniwala naman, parang kinukwento dito ni Professor Heridarian, pinaniwala yung anak mula daw po sa sources nila from Malacanang na wala talagang warrant of arrest para kay Rodrigo Duterte. Patuloy po natin pakinggan si Prof. Heridarian. Kaya lumabas pa siya. May life pa yung walang yan, di ba? Wala kang credibility yung tao yan. Maling-mali nga siya sa mga prinsipyo, maling-mali pa siya sa mga sinasabi. Sabi niya, wala. Dahil nga, yung mga Tweety birds na hindi nakita yung totoong warrant of arrest na binigay sa otoridad sa Pilipinas. So itong Duterte, yabang-yabang, umuwi. Now, if you remember, si Ronald openly, doon sa safe house sa mga others, sabi niya, hindi umuwi si Digong, ganyan. Sabi namin ni Edling, hindi, mayabang niya, akala niya, makakalusot siya. Now, what was interesting is actually si Digong, meron siyang option na hindi umuwi diretso sa Manila. Meron siyang option na actually hintayin niya, tapos pwede siya pumunta sa Cebu or Davao. Pero kampante siya eh. Tsaka akala niya, pag uwi niya sa Manila, walang hawak sa kanya. Siguro may nag-reassure din sa kanya, sir, andito kami sa NAIA, sigurado namin hindi ka huliin. So talagang uncharted territory yan. So kaya, yung kay Digong guys, dahil sa open geopolitics yan, dahil nasa China siya, inisip na lang mag-exile pa siya sa China, dahil doon, isang week na natin nag-usap tayo, meron bang warrant of arrest or hindi? That's why, meron tayong at least clarity, no? Or at least meron tayong constant updates and awareness about what's happening. But this time is gonna be different. Iba ngayon, because alam natin may warrant of arrest si Bato, at si Bato, unlike Digong, biglang nag-disappear. Right? Biglang nag-disappear si Bato. But, alam din natin, nakakaya yung nangyari sa Senado, nakalusot dun sa DILG, it doesn't reflect well on the other Remulla, it doesn't reflect well on the administration. And for all we know, siguro, nag-uusap sila ng Amerika at sabi ng Amerika, against kami dito sa ICC, pero pipikit kami ng mata, or bahala kayo dyan sa ICC, kung mga pro-Duterte, mga pro-China, ganun ang niya, wala na kaming pakitya. Basta, gawin nyo ng tama yan na hindi maingay, hindi makulit, na we can just, parang next thing you know, si Bato nandyan na sa The Hague. So, suspect ako, if ever this is the case, na na-arrest si Bato, the understanding is that it will be done very, very smoothly, seamlessly, and unlike yung kay Digong, wala na yung mga dadalhin pa yung kamag-anak, dadalhin pa yung abogado, kasi nakakagulo dun eh. And again, for all the politics, for all the political differences, lahat ng mga disagreements natin, lahat ng criticism natin, again, naintindihan ko kung ama mo si Bato, kapatid mo si Bato, malamang, you'll do anything. Anyways, lahat naman ng sinabi dito ni Prof. Heydarian is base daw sa source niya. Pangalawa, yung kasaysayan na nung una nagsalita din siya ng ganito o sila at nagkatotoo. Pero aabangan na lang natin yan mga tol kasi until now wala namang konfirmasyon talaga kung arestado si Bato de la Rosa o hindi. Ngayon, puntahan natin yung naging interview dito po kay Israelito Torion. Kasi ito, mukhang patama ito sa naaresto eh. No? Biruin mo para sabihin mo, matalino si Senator Bato, hindi naaresto. Di ibig sabihin, bobo si Rodrigo Duterte kasi naaresto. Tama ba yung logic natin mga tol? Sabi ni Atty. Israelito Torion, matalino si Senator Bato, hindi naaresto. Si Rodrigo Duterte naaresto, di bobo si Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ito. Nakatulog kasi ako, nahiya nga ako, meron tap ng ring yung mag-tap ng ring Mga kaibigan ko pala sa media tumatawag, seeking confirmation as to whether or not na-aresto na nga si Senator Bato. So what I did was to call one of the close members of the family in order to confirm kung totoo. Wala naman sila ding balita, sila rin nakakatanggap din ng balita. So tumawag tayo sa ating mga kaibigan din sa different so wala din daw. So yun po, wala po akong natanggap na tawag kung totoo po yan. Siguro naman, I think tatawag ka agad or hahanap ng paraan na matawagan na po ng aking kliyente at kaibigan. Yeah. Pero nakonsulta na po ba si Attorney Torion, ang inyong kasamahan na abogado rin na si Attorney JB Bondo? Attorney JB Bondo. Yes. I was able to talk to him
iba daw yung ginamin niya pero para mawala na lang daw yung na take off na niya yung kanyang cryptic message sa iba. We, naniniwala ba kayo doon mga tol na iba yon sa nangyaring rumors kagabi o kahapon bago nag-post itong si Jimmy Bundok? Nakakalito, no? Bagay, ilang oras lang naman ang aantayin natin mga tol. Tomorrow, meron na yung balita kung talagang arestado itong si Bato o hindi. Kaintindi kasi dun sa message ng aking law partner, iba pertaining to Senator Bato. Pero iba yung ginamin niya. So just to erase any and all misconception about what he meant by it, tinanggal na niya yung post niya. Yung timing kasi nung pag-post, attorney, kaya syempre may isip ng tao na baka it has something to do with Senator Bato. Yes. So wala pala. Ayun. Wala. Tsaka Okay. iba yung ginamin niya na timing. Sabi niya, tinanggal ko na lang partner kay ang daming tumatawag sa akin. Yun pala din ang news. Sir, when was the last time na nakausap po ninyo si Senator Bato? Well, yung I learned later in the afternoon na nawala na pala siya sa Senado. Yung nagsabay kami nung time na nandun siya sa Senado, nag-selfie pa nga kami dun sa putukan, yung nandun kung saan nangyari yung... Yun po ang last namin na communication po. So mga May After that, wala na. May 13. May 13 or 14, ganon. May 13. Madaling araw na kasi yun eh. Mga May 12 o'clock na yun eh. 12. I think I left the... May 14 kasi nakatakas itong si Bato de la Rosa. Kung madaling araw, di yun yung huling araw nilang nagkita, May 14. At tingin ko, nagsasabi naman ng totoo itong si Torion dito, no? Sa pagkakataon na hindi na sila nakakapagkita nitong si Bato de la Rosa. Alam niyo mga tol, dati kasing chief PNP itong si Bato de la Rosa. Alam niya na ang paggamit ng anumang gadget or communications, yung information technology ICT ko gadget, maaaring magturo sa kanyang lokasyon. Kaya hindi talaga yan gagamit. Traditional lang magiging pamantayan yan pagka makikipag-usap sa mga malalapit sa kanya. Kaya tingin ko, hindi na talaga sila nagkita, no? Hindi na sila nakapag-usap. Sa pamamagitan lamang ng gadget, what if kung sinasadya naman personally nitong si Israelito Torion, si Bato de la Rosa? Senate around 12:30 or so, mga ganun. And may we know kung ano po yung napag-usapan nyo nung huli po kayong nagkita? Honestly, ang pinag-usapan namin kung bakit niya ako patulugin sa labas. Oh. Kasi sabi niya, uto ka na lang sa hotel. Meron mang nakuha na room sa'yo. Kasi tatakas na. Istorbo ka pa eh. Tatakas na eh. Magiging istorbo ka pa pagka doon ka natulog sa opisina niya. Sabi ko, pwede nga ako dito para kung may mangyari, maka-action ka agad tayo. Hindi, doon na kakahiya sa'yo. Tingin ko, okay naman ako dito sa opisina mo. Yun ang pinag-usapan namin. But before that, of course, we were discussing about probabilities, possible courses of legal actions, yung mga ganon na hindi ko pwede ma-share. I think... mukhang ito yung valid na dahilan ngayon no? Sa parte naman ng mga DDS. Pero syempre, kay Heydarian, pinaninindigan niya. Dalawa yung anggulong tinitingnan natin dito, mga tol. Sa part ni Heydarian at ng ilang kakamping pa, naniniwala sila na mukhang totoo talagang naaresto itong si Bato de la Rosa. At sa part naman ng mga DDS, baka ganito yung sitwasyon, katulad po nung shinare nito pong si Undersecretary Claire Castro. Ano ang sinabi sa balita po ng News 5? Ayon kay Yusek Claire ngayong August 5, pampagulo lang yan sa impeachment. Pampagulo lang yan sa impeachment. Hindi natin alam kung anong pinaguhugutan ng opinion na ito ni Yusek Claire, pero ang katotohanan talaga, partly nakaka-divert po ito sa atensyon ng public sa impeachment na kinakaharap ni Sara Duterte na kung tutuusin, idinidiin po siya ngayon, mga tol. Tingnan po ninyo itong balita rito. No? Makikita po natin na talagang ang impeachment laban kay Sara Duterte, mukhang ang hirap na pong lusutan.
lalong-lalo na yung paggasta ng confidential funds. Balikan na po natin tong impeachment. Yung sinasabi ni Torion dito, along the way, wag na natin pakinggan, pero uulitin ko lamang, matalino daw si Bato de la Rosa, kaya hindi po siya naaresto. Kaya ang palagay ko, bobo si Rodrigo Duterte sa paningin ni Israelito Torion kasi naaresto si Rodrigo Duterte. Pakinggan natin itong balita kaugnay po ng impeachment ni Sara Duterte. Papasapi na raw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos na isa umano sa nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Iginiit naman ng depensa na hindi mali ang paggastos ng pondo sa loob ng 11 araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. You presented some samples. Kung teknikala ng usapan at base sa Commission on Audit Joint Circular No. 2015-01, tanong ni Defense Attorney Michael Poa, meron bang nagbabawal na gamitin ang confidential funds sa loob ng 11 araw? Sagot dyan ni State Auditor Attorney Roderick Guamil, June 3, wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. ugnayan ang issue na ginastos ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confi funds sa loob lang ng 11 days. Bukod dyan, tinabla rin ng defense ang pahayag ng testigo na si Vice President Sara Duterte lang ang bise na nagkaroon ng confidential funds dahil meron daw noon si dating Vice President Jejo Marbinay noong 2014. Po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to Igpao, actually. Ipinakita rin ng depensa ang COA circular noong October 1992. Nakasaad dyan na ang confidential activities hindi maaaring itiwalat ng hindi nanganganib ang seguridad ng bansa o ang tagumpay ng misyon. Pero pinuna ni Attorney Kapunan yan dahil meron na raw Joint Circular 2015. Pinagtalunan yan sa impeachment court. Sa cross-examination din, ginit ni Attorney Poa na sa ilalim ng General Appropriations Act, sakop ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE, ang confidential intelligence and extraordinary expenses. Isa kasi yan sa pina-flag ng COA. Pero bago yan, ipinunto ni Attorney Kapunan ang photocopy na dokumentong ipinakita ng defense. Yes, sir. Paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act. Sa huli mga tol, bago mag-recess kahapon, no, bago mag-lunch break. Bago magtapos yata, ano? Tama ba yung pagkakaalala ko? Bago mag-lunch break, sinabi, bago matapos yung direct examination nitong si Attorney Lorna Kapunan, sinabi niya na scam. Yung unconscionable, yung irregular, yung unnecessary expenses po na yan. Kaya kayo na po ang humusga sa katayuan ngayon ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kung ako naman po ang tatanungin ninyo, naniniwala ako, guilty itong si Sara Duterte. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Magkita-kita tayo later sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Sara Duterte, Day 13 na. Day 13. At sana makuha natin ang hustisya at mapanagot kung may kasalanan itong si Sara Duterte. Kung wala naman, di salamat ang mga kanyang supporter. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.